Kamusta mga master? Welcome sa Anime Cap Tagalog. Ang anime recap natin ngayon ay pinamagatang Tact of Destiny. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Mag-relax at manood para ang buhay ay hayahay. Simulan na natin. Dapat labanan ng lalaki ang alien species na napupuot sa musika gamit ang babaeng mahal niya. Nagsisimula ang kwento sa oras ng mahusay na labanan sa buong planeta. Isang misteryosong mahiwagang species na tinatawag na dito ay dumating sa planeta mula sa isang itim na meteor rock. Ang mga dito ay kinamumuhian ang musika at maaaring maging agresibo kaya ang anumang uri ng musika ay pinagbawalan. Lumipas ang mga taon at nasa 2047 na at nagpapatuloy pa rin ang labanan laban sa mga dito. Ang tanging pakikipaglaban sa dayuhan na species na ito ay mga sining na musika at ang mga conductor. Ang kwento ay sumusunod kay Tact Osehina. Siya ay isang binata na may pambihirang mga kasanayan sa piano. Pagkatapos ng isang mapanganib na pag-atake ng dito, siya ay naging isang conductor. Sa buong sitwasyong ito, ipinakilala ni Tact sa isang sining ng musika na tinatawag na si Destiny. Si Tact, Destiny, at Ana ay dapat na sumali ngayon sa mga puwersa at pumunta sa base ng Symphonica na matatagpuan sa New York. Habang sila ay nasa kanilang paglalakbay, si Tact ay madalas na may hangaring tumugtog ng piano ngunit nakakaakit ito sa dito. Sa kanilang paglalakbay ay nakaharap sila ng isang dito na pugad na nasa isang inabandonang pabrika. Si Tact ay tumugtog ng piano upang maakit ang mga nilalang. Pagkatapos ay ipinakilala sila Leigh Blackstone dito at si Tact ay tinawag si Destiny at mayroon silang isang malaking labanan laban sa malakas na dito. Natapos ang labanan ng matagumpay at siya at ang kanyang mga kaibigan ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Naalala ni Tact ang kanyang nakaraan at kung paano niya unang nakilala si Ana at Cosette. Matapos mamatay ang tatay ni Tact, siya ay nanirahan kasama si Ana at Cosette pagkatapos ay ginugol ang kaunting taon sa pagsasanay ng kanyang mga kasanayan sa piano. Sa lahat ng araw ay ginugol niya sa garahe para gumaling lamang. Bago siya namatay, nalaman ni Tact na si Cosette ay talagang mahusay sa piano. Laging nais ni Cosette na tumugtog si Tact ng kanyang piano sa kaganapan ng Symphonica ngunit siya ay masyadong kinakabahan upang maghanda. Si Tact sa wakas ay namamahala upang mahanap ang kanyang tapang at kasama si Cosette ay nakatugtog sila sa maraming tao. Dito nangyari ang pag-atake ng dito kung saan napatay si Cosette. Habang namamatay si Cosette ay nagpapaaktibo ang kanyang puting kwintas na bato at nabuhay siyang muli ngunit sa ibang anyo at ito ay si Destiny na nagbibigay kay Tact ng kanyang golden conducting baton. Si Destiny at Tact ay nagsimulang labanan ang hindi mabilang na dito at pagkaraan ng ilang sandali ay isiniwalat na si Destiny ay hindi pa makontrol ang kanyang mga kapangyarihan. Ang isa sa mga conductor na tinatawag na Lenny ay dumating din sa larangan ng digmaan at ginamit ang kanyang music art titan upang talunin ang mga dito. Kapag nagising si Destiny ay wala siyang alaala sa kanyang nakaraang buhay tulad ni Cosette at sinabi ni Lenny sa kanila na hindi siya nagbago sa normal na proseso ng sining ng musika at hindi siya matatag. Iyon ay kapag si Ana at Tact ay gumawa ng desisyon na dalhin si Destiny sa Symphonica sa New York kung saan nakalagay ang mas matandang kapatid na si Charlotte. Sa kanilang paglalakbay, dapat nilang iwasan ang mga malalaking lungsod na lugar kung saan ang dito ay nasa lahat ng dako. Ipinahayag din na kapag ginagamit ni Destiny ang kanyang mga kapangyarihan ay inaalis ang mga bahagi ng lakas sa buhay ni Tact. Bumalik sa kasalukuyan si Ana, Tact, Destiny, Lenny, at Titan ay nasa kanilang paglalakbay sa New York. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang pangkat sa Las Vegas kung saan sinubukan ni Lenny na sanayin si Tact at Destiny sa pinakamahusay na paraan upang pagsamahin ang kanilang mga kapangyarihan. Sa kanilang paglalakbay sa lungsod, nakilala nila si Jonathan at ang kanyang kasosyo na si Maggie na nagpatakbo ng isang kanlungan para sa mga taong nawala ang lahat dahil sa dito. Si Destiny ay nakakaramdam ng isang bagay na kakaiba at umalis upang mag-imbestiga. Si Tact at Ana ay sinundan siya at ang trio ay nakahanap ng isang ganap na pagpapatakbo ng kasino na pinamamahalaan ng isang tao na tinatawag na lang. Ginamit nilang ang kanyang mga tauhan upang subukan na pigilan si Destiny upang walang makaalam ng tungkol sa kasino. Sa panahon ng labanan, maraming dito ang nagsisimulang dumating sa pinangyarihan at inatake ang grupo. Ipinaliwanag ni Lenny kay Tact kung paano talunin ang dito nang hindi gumagamit ng labis sa kanilang mga kapangyarihan. Si Tact at Destiny ay pinamahalaang upang malampasan ang dito at sirain ang mga ito ng madali.
Sinubukan nilang na makatakas kasama ang lahat ng pera ngunit siya ay nakuha ni Titan. Pagkatapos ni Tak sa labanan, si Anna at Destiny ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay ngunit dapat na siyasatin sina Titan at Lenny kailang at iulat muli sa punong Symphonica. Ang pinuno ng Symphonica sa New York ay tinatawag na Felix Schindler at interesado siya kay Tak at Destiny kaya nagsisimula siyang mag-imbestiga sa kanila. Samantala sa kanilang paglalakbay, si Tak at ang kanyang mga kaibigan ay dumating sa New Orleans kung saan nakatagpo nila ang music art na si Jagako at ang kanyang conductor si Valkyrie. Si Schindler ay may isang base ng mga operasyon sa lungsod na may Black Knight Citerites na nakakaakit sa D2. Si Destiny at Valkyrie ay napunta rin sa labanan pati na rin si Tak. Pinamahalaan nila upang labanan ang D2 at si Tak at Valkyrie ay medyo malapit. Kapag mas maraming D2 ang dumating, si Schindler ay personal na nagpadala kay Jagako na talunin ang mga nilalang at pagkatapos ay si Tak at Destiny ay iniimbitahan na makipagtulungan kay Schindler. Si Tak ay tumanggi na ikinagalit ni Schindler. Sa kanilang paglalakbay sa pamamagitan ng lungsod nakatagpo sila ng maraming mga tao at tinulungan sila sa kanilang pakikibaka. Si Tak ay namahala upang makahanap ng isang bar kung saan pinayagan siya ng may-ari na maglaro ng kanyang musika sa isang hindi maayos na basement. Si Destiny ay naging mas malakas din bilang isang resulta ng kanyang pagsasanay. Ang isa sa mga tao sa bar ay nagsabi kay Tak na nakita nila ang kanyang ama na si Kenji na naglalaro ng piano sa nakaraan. Sa ibang lugar, si Conductor Sigan, isang dating kaibigan ni Kenji, nalaman na ang kanyang anak ay isang ring conductor tulad ng kanyang ama. Si Tak at ang kanyang mga kaibigan ay dumating sa isang lungsod kung saan ang karamihan sa mga tao ay lumikas dahil sa napakaraming D2. Si Tak ay nagsimulang magsulat ng kanyang sariling musika at si Destiny ay naging tao at gusto niyang gumugol ng oras sa iba. Sa isang punto, si Destiny ay nagpapakita na sa wakas ay naaalala niya si Cosette at ang kanyang buhay. Si Tak at kapalaran ay nakipaglaban sa mga D2 at pagkatapos ay dumating sila sa kalapit na kagubatan upang mag-imbestiga. Doon nila nakita si Schindler at Jagako na tila nag-akit at naggising sa D2. Pagkatapos ay isiniwalat na si Schindler ay talagang gumagamit ng kanyang kapangyarihan upang salakayin ang mga tao at paalisin sila sa kanilang mga bahay. Nais niyang maging isang bayani at magdala ng isang bagong bansa kung saan ang makapangyarihan lamang ang makakaligtas. Inihayag din ni Schindler na ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang atakehin ang bayan nila Tak, na nagsimula sa buong kwentong ito. Pagkatapos ay sinabi ni Tak kay Schindler na isang araw ay papatayin siya at makukuha ang kanyang paghihiganti. Si Tak at ang kanyang pangkat ay dumating sa Symphonica base kung saan nagkatagpo sila ni Charlotte. Sinuri niya pareho sina Destiny at Tak at nagtapos na maubos nila ang kanilang sarili kapag ginamit nila ang kanilang mga kapangyarihan at ang kanilang estado ay hindi mababalik. Mamaya sa araw, si Tak ay nakakakuha ng isang tawag mula kay Lenny na nagsasabi sa kanya na tumakas mula sa New York at naihayag niya ang totoong mga plano ng Symphonica at kung ano ang naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang ama 10 taon ang nakalipas. Si Tak, Destiny, Lenny, at Titan ay inatake ng Tengaku at Jagako. Sa pamamagitan ng labanan, inihayag ni Lenny na siya ay isang apprentice kay Kenji at pagkatapos niyang mamatay ay kinuha ni Sigan sa pagsasanay si Lenny. Kalaunan ay isiniwalat na si Sagan ay may masamang hangarin at kailangang umalis si Lenny. Sa panahon ng kasalukuyang labanan, ang kapalaran ay naubusan ng mga kapangyarihan at bumagsak mula sa lupa dahil siya ay naubos. Pinoprotektahan ni Lenny ang taktika at pinatay sa proseso. Bago siya namatay ay humihingi ng paumanhin sa taktika sa hindi niya mai-save ang kanyang ama. Pagkatapos ng laban, sinabi ni Charlotte kay Tak at Destiny na pumasok sa isang cryogenic state hanggang sa makahanap siya ng lunas. Gumamit si Sigan ng Black Knight Siderite Crystal at pinagsama ito sa kanyang sarili na isinaaktibo ang mga D2 na hukbo sa buong paligid ng New York. Ang lungsod ay napunta sa kaguluhan at ang lahat ng mga sining ng musika ay sumusubok na labanan ang D2. Si Tak, Destiny, at Titan nakipaglaban sa hindi mabilang na D2 upang isave sina Anna at Charlotte. Lumitaw din si Valkyrie at tinulungan sila sa labanan na mailigtas nila ang magkapatid. Hinalikan ni Anna si Tak bago siya at si Destiny ay pumunta upang harapin si Sigan at tapusin ito. Si Jiga ay sumama at naging isang bagong musikal na tinatawag na Orpheus. Si Tak ay napunta sa mukha ni Sigan habang si Destiny ay nakikipaglaban kay Orpheus.
Nang natagpuan ni Tak si Sigan ay isiniwalat na ang kanyang plano ay sipsipin ang lahat ng dito sa loob niya at isave ang mundo, ngunit ang kontinente ay masisira sa proseso. Si Taktika ay sumubok na kumbinsihin si Sigan na dapat may ibang paraan dahil napakaraming mamamatay. Ang kapalaran sa wakas ay natalo ang Orpheus at dumating upang makatulong sa Tokta. Napagtanto ni Sigan na mali ang kanyang diskarte at hayaan siyang patayin siya. Kasama ang Black Knight Siderite Crystals ay nawasak at ang dito ay tumigil sa pagbuo. Dahil sa labanan, si Tak ay nagsisimula na mamatay at si Destiny ay kinukumpirma ang kanyang pagmamahal sa kanya bago isakripisyo ang kanyang sarili upang mailigtas siya. Nawala siya at bumalik sa anyo ng kanyang palawit. Si Tak ay nabuhay muli at natagpuan ni Anna at Charlotte. Ilang oras na pumasa si Anna ay sumali na rin sa Symphonica. Si Tak ay nakabawi at siya ay bahagi na ngayon ng mga sining ng musika na lumalaban sa D2. Si Anna ay nagsusuot ng isang kwintas ni Destiny na nagbibigay sa kanya ng kakayahang magbago sa isang sining ng musika na tumutulong sa labanan. Si Tak at Anna ay may layunin na mailigtas ang mundo at sa wakas ay magdala ng kapayapaan kung saan maririnig ang musika sa lahat ng dako.